Paano gumagana ang Golden Dome? Noong Mayo 2025, nakita ng buong mundo kung ano ang itsura ng isang missile defense system sa gitna ng isang malalang international conflict nung bigla na lang umatake ang Israel sa Iran at napilitan itong gumanti. Ang system na ito ay tinatawag na Iron Dome, pero ang totoo ay siya lang talaga ang pinaka-basic at pinakamurang level ng buong missile defense system na yan. Binubuo lang kasi ito ng 10 batteries na ang presyo ay nasa $100 milyong kada isa at bawat missile na pinapalipad nito ay umaabot ng around $40,000 na sobrang mura na kung ikukumpara sa $4 million na interceptors na gamit sa Patriot missile defense batteries ng United States. At kamakailan lang ay nagsimula na rin ng United States na magplano kung paano nila gagayahin ang pagmamarket ng system na ito at tinawag nila ang sarili nilang version na The Golden Dome. Pero may problema, ito ang Qassam rocket, pinakakaraniwang rocket, na pinapalipad mula sa Gaza. Isa lang itong maliit na rocket na pinapaandar gamit ang asukal at potassium nitrate fertilizer at ito naman ang hypersonic glide vehicle. Yung isa, ang gastos ay $800 lang at ginawa ng mga taong kapos sa pera na nakakulong lang sa loob ng pader ng Gaza. Ang target nito ay simpleng 16 na kilometro lang, wala rin itong guide o control. Yung isa naman, kayang lumipad mula kahit saang bahagi ng mundo, umabot sa edge ng space, bumaba ulit at magmaneuver sa loob ng atmosphere ng Earth, nakakaiwas sa mga atake at nakakapuntang eksakto sa target kahit sobrang layo. Kaya kung iisipin ang mahal ng Iron Dome system pero hindi pa rin sapat para harangin ang mas malalaki at mas advanced na klase ng threat. At mahirap i-justify kung bakit kailangan ito dahil ang US kahit minsan hindi pa naman kailangang ipagtanggol ang sarili nito mula sa missile attack sa sarili nilang lupa. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang Golden Dome system? Paano ito gagana at hanggang saan ito kayang protektahan ang isang bansang kasing laki ng United States? At yan ang ipaliliwanag ko ng malinaw, simple at detalyado. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe, malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ini-expect na ang Golden Dome ay kayang harapin ang iba't ibang klaseng advanced threats, kasama na ang ballistic missiles, hypersonic glide vehicles at cruise missiles. Ang project na ito ay tinatayang aabot sa pagitan ng $161 bilyon hanggang $542 bilyon sa loob ng 20 taong period. Katumbas ito ng 6 hanggang 27 taon ng buong operating budget ng NASA. So, paano nga ba gumagana ang mga ganitong klaseng system? Simplihan lang natin, ang Iron Dome ay dinevelop para intercept ang mga rockets at artillery. Sa core ng system nito ay merong radar na kayang mag-detect at mag-track ng napakaraming klase ng threat. Kapag may na-detect na threat, pinapadala ng radar ang data sa isang battle management at control unit na mabilis na nagkakalkula ng trajectory ng projectile. Kung makita ng system na papunta ito sa isang lugar na maraming tao o critical na infrastructure, ay agad itong tumutugon gamit ang Tamir interceptor na nagnanavigate papunta sa target gamit ang data mula sa ground radar at sarili niyang optical sensor. Karaniwan, tinatawag ng mga tao ang buong missile defense system bilang Iron Dome, pero isa lang talaga ito sa dulo ng mas malawak na system. Ang Iron Dome kasi ay para lang sa mababang altitude na layer, habang ang David Sling ay para sa medium-range threats at ang Arrow system naman ang humaharap sa high-altitude at long-range ballistic missiles. Itong Arrow system ang kasalukuyang sobrang nabibigatan dahil sa ganti ng Iran sa mga pag-atake ng Israel. May ilang missiles na nakakalusot dahil na-overwhelm ang system at paubos na rin ang interceptor missiles kaya pwedeng lumala pa ang sitwasyon. May mga ulat na umaabot ng $285 milyong ang gastos ng Israel bawat araw para lang mapatakbo ang system dahil ang bawat interceptor ng Arrow system ay tumataginting na $3 milyong ang isa. Isa sa mga bagong missiles ng Iran ay tinatawag na Fatah. Sinasabi nila na isa raw itong hypersonic ballistic missile pero syempre medyo exaggerated yan. Kapag sinabi kasing hypersonic na missiles, karaniwan ang ibig sabihin ay mabilis at sobrang agile na rockets
na mababa lang lumilipad at kayang lumiko o magpalit ng direksyon habang nasa ere. Pero ang FATA, ang flight path nito ay mataas ang arc gaya ng normal na ballistic missile. Totoo, umaabot ito ng hypersonic speed pag re-entry pero ganyan din naman ang karamihan sa ibang ballistic missiles. Kaya lang nitong magmaneuver ng konti pero hindi ito kasing advanced ng isang hypersonic glide vehicle. Ang totoong challenge ay nasa dami. Ang strategy ng Iran ay i-overwhelm ang missile defense sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpapalipad ng 100 hanggang 400 missiles, kasama pa ang maraming drones na nakakalito sa radar system. Pero may advantage din ang Iron Dome dahil maliit lang ang teritoryo ng Israel at magkakalapit ang mga syudad. Pero ang mga missiles at iba pang atake na pwedeng iharap laban sa US ay mas komplikado kumpara sa mga nakikita ngayon sa Israel. Kapag nagkaroon ng gera, kailangan ng US na harapin ang long-range ballistic missiles, intercontinental threats, at mas madalas na ngayon, hypersonic weapons. Ayon sa executive order, sobrang taas ng ambisyon ng planong ito. Hindi lang ito basta magtatayo ng isang malaking defensive wall, kundi layunin nitong gumawa ng maraming layers ng proteksyon para sa buong continental United States. Bawat layer ay para sa iba't ibang klaseng threat na sabay-sabay na gumagana para pigilan ang atake kahit saan man ito manggaling. Parte ng plano ay ang pag-upgrade ng mga kasalukuyang missile defense systems at pag-integrate ng mga ito sa iisang strategy. May mga bahagi rin ng plano na naglalaman ng mga bago at kontrobersyal na ideya na posibleng baguhin kung paano haharapin ng US ang missile defense sa mga susunod na dekada. Ang flight ng isang missile ay may 3 mahahalagang phases. Nagsisimula ito sa boost phase, maikli lang ito, ilang minuto lang bago makarating ang missile sa space. Sumunod ay ang mid-course phase kung saan bumiyahe ang missile sa outer space. Ito ang pinakamahaba at pinakakomplikadong parte. May mga missile kasi na naglalabas ng decoys or multiple warheads at may ilan na kayang magpalit ng direksyon. Dito kailangan ng defense systems na malaman kung alin ang totoo at alin ang panlinlang. Ang huling parte ay tinatawag na terminal phase. Dito, babalik na ang warhead sa atmosphere kung saan sobrang bilis ang bagsak nito papunta sa target. May ilang segundo lang para makareact, isang pagkakamali lang at huli na ang lahat. Bago makapagpalipad ng interceptor, kailangan munang malaman ng system na may paparating na missile. Dito pumapasok ang detection. Isa sa pinakaklarong senyales ay ang init mula sa missile engines habang nasa boost phase. Itong intense na heat ay nakikita ng mga infrared sensors sa space. Ang trabahong ito ay nakatalaga sa space-based infrared system. Ito ay pinapatakbo ng US Space Force at gumagamit ng network ng satellites na nasa geosynchronous at highly elliptical orbit. Dahil dito, tuloy-tuloy ang coverage ng mga satellites sa mga critical na parte ng planeta, lalo na sa mga high-latitude areas na mahirap bantayan. Kapag na-detect na ang missile, ang next critical step ay ang real-time tracking ng path nito. Sa pamamagitan ng pag-obserba ng galaw ng missile, pwedeng malaman agad ng defense system kung saan ito pupunta, kung threat ba ito, at kung saan dapat ipadala ang interceptor para tamaan ito. Ang tracking ay umaasa sa kombinasyon ng mga sensors, may mga nasa space, may mga nasa lupa. Bawat isa may papel at iba-iba ang teknolohiyang gamit para masundan ang speed, altitude at direksyon ng missile. Habang lumalayo ang missile papunta sa mid-course at terminal phases nito, sumasali na rin ang ground-based radar systems para tumulong sa tracking. Kalat ang mga radar stations sa buong mundo pero may isa na pinaka-espesyal. Ito ang Long Range Discrimination Radar. Isang radar na mukhang mula sa future at nakalagay sa Clear Space Force Station sa Alaska. Strategically located ito para may magandang field of view papunta sa direksyon ng mga inaasahang atake. Ang Phased Array Radar, katulad ng ginagamit sa F-35, ay may daan-daang maliliit na antena. Makikita natin ang metal plates na nakaayos sa F-35 Phased Array Antenna. May mga hiwa sa mga plate na iyon at bawat hiwa ay isang antena. Total na 1,600 lahat. Dahil dito, kaya nitong i-steer ang radar beam gamit ang constructive at destructive interference. At dahil diyan,
Kaya rin nitong sabay-sabay na itrack ang maraming object sa pamamagitan ng paghati-hati ng radar beam o pagsama-sama nito para gumawa ng isang napakalakas na signal. Ang radar na ito sa Alaska ay gawa sa gallium nitride dahil kaya nitong mag-handle ng sobrang lakas ng kuryente habang mabilis na nilalabas ang init na naipon. Ang material na ito ay ginagamit na rin ngayon sa mga electronics chargers, kaya mas maliit na ang laki nila kumpara noon at sobrang bilis din ng charging. Pero sa kasong ito, ginagawa nitong mas efficient ang radar, mas mahaba ang range at mas mataas ang resolution. Mahalaga kasi ito habang nasa mid-course phase ang missile, karaniwan naglalabas ito ng decoys. Minsan, sobrang simple lang, pwedeng mga nuts and bolts lang para malito ang radar. Ang radar na ito sa Alaska ay dinevelop para gumana sa parehong low at high frequency, para kaya nitong mag-track ng malalayong threats gamit ang low frequencies, at kaya rin nitong magpalit sa high frequencies para tumaas ang resolusyon ng radar. Mas madaling makilala kung alin ang tunay at alin ang decoy. Isa lang ito sa napakaraming radar na parte ng missile defense system ng Space Force. Kasama rin dito ang mga floating radar gaya ng isang massive radar na nasa self-propelled platform sa Honolulu. Kapag na-detect at na-track na ang missile, ang pinaka-critical na step ay ang interception. Ang mga interceptor na ito ay hindi gumagamit ng explosives. Kinetic energy ang gamit nila para sirain ang warhead. At may magandang dahilan kung bakit ganito. Una, kung gagamit ng explosive, pwedeng sumabog ang warhead na tinatarget na posibleng nuclear, chemical o kahit biological. Ang goal talaga ay durugin ito at hindi na gumana pa. Pangalawa, ang interception ay kadalasang nangyayari sa sobrang taas, mataas pa sa atmosphere kung saan halos walang hangin. Hindi dahil kulang ang oxygen ang mga explosive kasi ay may sarili ng oxidizer, kaya pa rin nitong sumabog kahit walang hangin. Pero para maging epektibo ang pagsabog, kailangan ng hangin para mag-spread ang blast wave. Kung walang hangin, tanging shrapnel at thermal blast lang ang makakapinsala, pero mahirap i-timing kung ang target mo ay gumagalaw ng sobrang bilis at bigla-bigla ring lumiloki sa ere. Kaya ang pinaka-effective na paraan ay ang lumikha ng parang hailstorm ng hypersonic debris para salubungin ito. Pero para mangyari iyon, kailangan din ng interceptor ng paraan para matrack at ma-detect ang target niya. Noong araw, ang mga system ay gumagamit ng umiikot na disk na may palatuntunang black at white stripes. Ang disk na ito ay umiikot sa harap ng infrared detector. Kapag dumaan ang init ng target sa pattern, ay nagkakaroon ng fluctuating signal. Kapag hindi centered ang target, ay nagiging out of phase ang signal. Nagiging steady lang ang signal kapag tama ang pagkakagitna ng target. Pero ang mga modernong system ngayon ay gumagamit na ng array ng photodiodes, parang camera na sobrang sensitive sa infrared. Ang mga detektor na ito ay gawa sa indium antimonide, isang material na sobrang responsive sa infrared. Nakakagawa ito ng black and white thermal image, kaya nakakalock ang missile sa target. Lahat ng prosesong ito ay pwedeng pagsamahin sa iisang system tulad ng Aegis system na ginagamit sa US Navy destroyers at cruisers. Ang land-based version nito ay ang THAAD, at lahat ng mga system na ito ay nagbabahagi ng impormasyon para makabuo ng digital 3D na battlefield map na sumasakop sa buong planeta. Pinagsasama ang data mula sa satellites, eroplano at radar, at ang data na ito ay pwedeng i-feed sa augmented reality helmet ng F-35, kaya nakikita ng piloto ang mga bagay na hindi kayang makita ng iba. Kaya masasabi natin na meron ng matibay na missile defense system ang US. Pero ang executive order para sa Golden Dome ay gustong palawakin pa lalo ang coverage ng system na ito, at may isang linya sa order na mas maraming tanong kaysa sagot. Sinabi sa dokumento na dapat maprotektahan ng Golden Dome ang bansa laban sa counter-value threats. Para sa kaalaman ng iba, ang ibig sabihin ng counter-value threat ay isang uri ng atake na ang target ay mga lugar na may mataas na value sa mga tao, tulad ng mga syudad, economic hubs o cultural sites. Hindi nito layunin sirain ang military assets, kundi magdulot ng maximum na psychological, economic o human damage tulad ng ginawa ng Iran. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago ng priority mula sa proteksyon ng military facilities papunta sa diretsong pagdepensa ng mga sibilyan.
Sa halip na takpan ang buong bansa, ang plano ngayon ay magdagdag ng extra layer ng proteksyon sa paligid ng malalaking syudad. Ang tanong ngayon, gobyerno na ang magde-decide kung alin sa mga syudad ang bibigyan ng proteksyon. Ano ang magiging batayan? Population ba? At kung population nga, ano ang minimum? 1 milyong o mas mababa pa? Baka hindi mo man lang marinig sa balita, pero isang araw, pwedeng bigla na lang magkaroon ng missile defense system sa mismong syudad mo. Halos pareho ito sa Iron Dome na dinevelop para protektahan ng specific na mga area sa huling sandali ng isang incoming attack. Ang THAAD ay ginagamit para sa high-altitude threats na galing sa malalayong distansya, pero hindi ito effective sa pagharang ng low-flying missiles, drones o cruise missiles. Diyan pumapasok ang Patriot system na para sa lower altitude layer at nagsisilbing huling harang para sa mga high-risk targets. Katulad ng THAAD at Aegis, ang Patriot system ay gumagamit din ng phased array radar, pero ang pinagkaiba nito, kaya nitong gumamit ng iba't ibang klase ng interceptor missiles. Ang PAC-3 naman ay dumidepende sa direct impact. Binabangga mismo ang incoming missile para sirain ito, habang ang PAC-2 ay sumasabog malapit sa target, gumagawa ng cloud ng high-speed fragments para pabagsakin ito. Sa Ukraine, ang Patriot systems ay naging malaking tulong sa pag-intercept ng parehong ballistic at cruise missiles. Nagbibigay ito ng critical layer sa air defense ng bansa. Pero ang mga system na ito ay sobrang mahal gamitin at limitado ang coverage. Bawat isang PAC-3 missile ay halos $4 na milyong ang halaga. Kaya kahit sobrang effective ng system, kailangan pag-isipan ng mabuti bawat isa sa mga pag-launch nito. Lahat kasi ng mga system na ito ay technically mobile pero hindi sila mabilis ilipat. Dito pumapasok ang role ng F-35. Hindi lang basta fighter jet ang F-35, isa itong highly mobile node sa digital battlefield map at kaya nitong gawin lahat ng steps ng interception process. Gamit ang advanced radar nito, kaya nitong mag-detect ng missile launches na hindi kayang makita ng mga stationary systems. Kaya nitong i-detect ang heat signature ng missile engine o ang mahina pero detectable na radar trail ng low-flying cruise missile. Dahil kaya nitong lumipad, malapit o kahit pumasok sa contested airspace ay kaya nitong makita at i-track ang mga threats ng mas maaga kumpara sa mga system na nasa lupa lang. Pero hindi lang basta nakikita ng F-35 ang threat. Ibinabahagi rin nito ang lahat ng alam nito. Sa loob ng Golden Dome framework, nagiging parang flying command post ang F-35 gamit ang encrypted data links para magpadala ng live tracking data sa iba't ibang system. At kung kailangan, hindi lang basta nagpapasa ng info ang F-35, pwede rin itong mag-engage. Meron itong air-to-air missiles at kaya nitong i-engage at pabagsakin ang mga missiles habang nasa ere. May mga future upgrades din na planong ilagay, gaya ng high-energy lasers na kayang umatake ng targets nang hindi na kailangang gumamit ng traditional interceptor missiles. Ibig sabihin ay magkakaroon ng mas mabilis at flexible na response laban sa drones, cruise missiles o iba pang high-speed threats. Lahat ng teknolohiyang ito ay meron na. Pero kung saan nagiging kontrobersyal ang Golden Dome ay doon sa bahagi ng executive order na nagsasabing dapat mag-deploy ng mga bagong technology. May isang malaking kahinaan kasi ang kasalukuyang systems, lahat sila ay tumatarget ng missile pagkatapos ng boost phase. At dahil doon, may isang linya sa executive order na sobrang tumatak. Ang utos ay para punduhan ng Kongreso ang development at deployment ng capabilities to defeat missile attacks prior to launch and in the boost phase. Ibig sabihin, kailangan ng Golden Dome ng global interceptor coverage. At para mangyari ito, kailangan tumawid ang US sa isang linya na maraming ayaw tawirin, weapons in space. Ang tanging paraan para masigurado na kaya mong harangin ang missile habang nasa boost phase kahit saan sa mundo ay maglagay ng constellation ng interceptors sa low Earth orbit, ready mag-react agad-agad sa kahit anong launch. Ito lang ang may sapat na bilis at coverage para pigilan ang missile habang pinaka-vulnerable ito. Sa katunayan, matagal na itong pinaplano. Noong panahon ni Reagan, gusto na niyang gawin ito habang nasa gitna ng Cold War. Naglabas siya ng mga project gaya ng Rods from God at Brilliant Pebbles na hindi natuloy. Pero iba na ang panahon ngayon kumpara sa 80s, lalo na dahil sobrang bumaba na ang gastos ng bawat kilo ng launch.
Pero kahit ganon, ito pa rin ang isa sa pinaka-hindi tiyak na bahagi ng plano. Hindi pa alam kung anong klaseng interceptor ang ilalagay sa space, paano ito gagana o kung gaano ito ka-effective sa pag-engage ng missile sa boost phase. At siguro, ang pinaka-importanting tanong, paano magre-react ang buong mundo kung maglalagay ang US ng weapons in space? Para magkaroon ng global coverage, ang satellite constellation ay kailangang malaki. May estimate na kailangan ng 1,300 hanggang 2,000 satelita sa low Earth orbit. Noong 80s, parang imposibleng mangyari ito, pero ngayon, hindi lang siya possible, nangyayari na. Ang Starlink ay may higit sa 7,000 satelita nasa orbit. Pero syempre, mas complex at mas mahal ang interceptor satellite kumpara sa isang communication satellite. Hindi pa final ang eksaktong disenyo ng mga interceptor na ito, pero pwede nating balikan ang past concepts para magka-idea sa posibleng itsura ng future. Ang Brilliant Pebbles ay isang konsepto noong 80. Meron itong Central Kinetic Strike Vehicle na napapalibutan ng fuel at oxidizer tanks na magpo-power sa weapon hanggang tumama ito sa target bago bumitaw ang mga tangke. Habang nasa orbit, ang interceptor ay nakatago sa loob ng isang protective shell na tinawag nilang life jacket. Kasama sa shell na ito ang solar panels, isang star tracker at laser communication system. Kinansela ang buong project noong panahon ni President Bill Clinton dahil sa kakulangan ng pondo. At syempre, kung maglalagay ka ng parang air-to-air missile sa space, hindi ito magugustuhan ng international community, lalo na dahil walang garantiya na hindi gagamitin ito ng US para sa offensive attacks. Pero baka naman may ibang paraan na hindi kasing agresibo para makamit ang parehong goal. Ang mga laser ay nakakawasak ng target sa pamamagitan ng pagtutok ng sobrang taas na enerhiya sa isang maliit na area. Pinapainit nito ng mabilis ang surface ng target hanggang sa matunaw, humina o sumabog. Pwedeng masira ang critical parts gaya ng guidance systems o fuel tanks na pwedeng mag-cause ng pagbulilyaso ng flight o tuluyang pagbagsak ng missile. Dahil sa bilis ng liwanag, gumagalaw ang laser kaya instant ang pag-atake pagka-aim at pagka-lock ng system. Sobrang useful ito lalo na sa sobrang bilis ng mga hypersonic targets. Na-test na ito ng US dati isang airborne high-powered laser na nakakabit sa Boeing 747. Naipakita nitong kaya niyang magpasabog ng ballistic missiles habang nasa boost phase sa pamamagitan ng pag-init at pagputok ng structure ng missile habang lumilipad. Kaya imbes na gumamit ng missile para pabagsakin ang ibang missile, pwedeng maglagay ng satellites na may laser na kayang sunugin ang mga missiles habang nasa ere. Pero may malaking challenge, kuryente. Kailangan ng system na ito ng sobrang taas na power. Halimbawa, ang Helios laser ng US Navy na nakakabit sa USS Preble ay may power output na 60 kilowatts. Pero tandaan, output lang yan, hindi pa kasama ang total power na kailangan para paandarin ito. Inaasahang ang laser na ilalagay sa space ay mangangailangan ng 250 kilowatts hanggang 1 megawatt. Ang 250 kilowatts ay halos maximum power na kayang ibigay ng solar arrays ng International Space Station. At kahit yon ay kulang pa rin ang average power para matugunan ang kailangan ng isang high-powered laser. At kailangan natin ng libu-libong ganitong satellite na nakakalat sa low Earth orbit. Pero dahil pababa na ang cost ng mga rocket launches, may mga kumpanya ngayon na gustong maglagay ng malalaking solar arrays sa geosynchronous orbit at magpadala ng kuryente gamit ang microwaves papunta sa kung saan ito kailangan. Ang idea, magkakaroon ng secondary power layer sa mas mataas na orbit na magsusupply ng enerhiya sa mga interceptor satellites sa baba. Kaya pwedeng gawin na mas maliit ang mga satellite, naka-standby lang at mababa ang energy use habang wala pang threat. At kapag kailangan na ang laser, saka lang sila padadalhan ng lakas mula sa taas. Pero malinaw na, hindi rin ito magiging popular na solusyon. Maraming eksperto ang nagtatanong kung realistic ba talagang magawa ang ganitong sobrang complex na global missile defense network sa loob ng time frame na gusto ng Golden Dome. Ang unang estimate ng budget ay $175 bilyong pero ngayon pa lang tinututulan na ito.
May mga mas realistic na projection na nagsasabing ang totoong gastos ay pwedeng lumampas sa $542 bilyong sa loob ng 20 taon. At dahil dito, maraming nangangamba kung kaya ba talagang panindigan ang proyektong ito habang may iba ring malalaking away tungkol sa US debt. Sa panahon ngayon, habang may mga malalaking political battle tungkol sa utang ng Amerika, nag-aaway pa mismo ang CEO ng primary launch provider at ang presidente ng bansa. Yung unang $25 bilyong para sa project ay bahagi ng mas malaking $150 bilyong defense package na hindi pa naaaprubahan ng Kongreso. Kapag hindi ito napunduhan, pwedeng madelay ng maaga o mabawasan ang scale ng Golden Dome, katulad ng nangyari noong 1990. May kasama rin itong geopolitical risks. Ang China ay matinding tumutol at nagbabala na ang Golden Dome ay may offensive implications at pwedeng magdulot ng arms race sa space.